Ulit ko po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, parang busy-busy pa kayo. Sige, ilagay niyo muna ang inyo pong mga sarili sa presensya po ng ating pong Panginoon. At sa ating pong sa umaga ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang muli tayo po ay magkasama-sama para po sa ating pong pagsamba sa ating Diyos. Ano po? Yama ngayon po ay araw ng linggo at araw ng pagsamba, kaya tayo narito upang sambahin po ang ating Panginoon. At bahagi po ng pagsambang ito ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya po mga salita. Okay? Ang ating pag-aaral ngayon ay pagpapatuloy lamang natin ang ating pong series na pinag-usapan tungkol po sa buhay po ni Joseph. Ano po? At nung nakaraan, tinalakay po natin yung Genesis chapter 42. Ngayon naman ay tatalakayin natin yung Genesis chapter 43. Kung kayo po may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa Genesis chapter 43 verse 1 hanggang 34. Yan, sabayan niyo na lamang po, ano po sa pagbabasa. Yan, sabi ito, Genesis chapter 43 verse 1 to 34. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Verse 3, sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Verse 6, sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahirapan ninyo sa nangyayaring ito. Nagpaliwanag sila, inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Tinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntulan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Verse 11, sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulutpokyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Dublihin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Yan, verse 14, loobin nawa ng makapangyarihang Diyos, nakahabagan kayo ng taong iyon na upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan. Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo kung mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin. Kaya nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Hito po't dala namin para ibalik sa inyo.
May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Verse 23, huwag kayong mag-alala. Sabi ng alipin, huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos ay nilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Verse 25, pagkatapos nilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Verse 26, pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Ginoo, buhay pa po siya at malakas. Tugon nila at sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Verse 29, pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Verse 30, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Verse 32, si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Pag magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, aming Ama, sa inyong mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan, ang kasaysayan po ni Jose. Salamat, Panginoon, aming Ama, dahil alam po namin na mayroon kayong mga aral na itinuturo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa umagang ito, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, aming Ama, upang matunghayan po namin, mapag-aralan, mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Ang aming pong panalangin nawa ay samahan niyo po lamang nawa kami, bigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman, kaunawaan, upang maintindihan po namin ang mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat isa sa amin na narito. Hayaan mo, Panginoon, kayo po ang aming maitanghal, maluwalhati, madakila sa aming kalagitnaan. Ang Banal na Espiritu ang siyang mamayanin nawa sa buhay ng bawat isa po sa amin, magturo sa amin, magpalaho sa amin sa umagang ito. Salamat po at muli sa inyo pong lahat ng papuri at pagsamba, pagluwalhati at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming sa dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, ano nga muli yung ating pong title ng pag-aaral sa umagang ito? Faith that moves forward. Ano po? Pananampalataya na talagang sumusulong. Okay, sa ating pagsisimula, sabi nga, life often brings us to situations where standing still is no longer an option. Yan, may mga pagkakataon talaga sa ating buhay. Minsan, nakatunganga na lang ho tayo. Ano po? Nakatunganga, parang hindi na natin alam kung ano ang gagawin. Pero sabi nga, ito yung panahon na dapat hindi na ho tayo, hindi na panahon para ho manatili o nakanatiling nakatayo. Pagkos nararapat daw po tayo ay magkaroon na ng pagpapasya sa buhay. Kaya nga ho, ang ating pinag-aralan ay faith that moves forward. Ano po? Kinakailangan magpasya tayong sumulong sa buhay na ito. Kasi nga, kapag tayo po ay wala nang ginagawa at nakatungangan na lang sa buhay, halimbawa ay tulog na lang ng tulog, hindi natin alam kung ano ang gagawin, wala hong mangyayari. Wala hong mangyayari sa buhay po natin. Ano po? Kaya kinakailangan dumating sa point ng ating buhay na tayo po ay dapat magpasya na sumulong
mag-move forward. Ano po? Kaya nga, kailangan po natin gawin. Okay? Sabi dito, we may be fearful of the future, uncertain about the outcome, and reluctant to take the next step. Ano po? Maaring daw po, natatakot tayo kung ano po ang magiging kinabukasan natin, kaya ayaw natin sumulong. Maaring natatakot tayo dahil hindi natin tiyak kung ano po ang magiging resulta ng mga desisyon natin sa buhay. O kaya naman tayo po ay nagdadalawang isip kung ano po ang dapat po nating gawin. Ano po? Kaya hindi tayo sumusulong. Okay? Sa susunod na hakbang ng buhay. Yet, sabi nga, God often uses difficult circumstances to move us from fear to faith. Yan. Dahil minsan sa takot, ay ayaw natin magpasya na humakbang. Ano po? Pero sabi nga, madalas o kadalasan, ginagamit ng Diyos ang mga mahirap na sitwasyon sa buhay natin para tayo po ay sumulong talaga mula sa pagkatakot patungo sa pananampalataya. Kaya nga yung pag-move forward, pagkamat hindi mo tiyak kung ano po ang magiging resulta nito, yung pagsulong natin, ito ay may nangangailangan po ng pananampalataya. Nangailangan po ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, kailangan po natin manampalataya talaga para sa paghakbang po, sa pagsulong po sa buhay. Okay? Ang Genesis chapter 43, sabi nga, nababasa po natin yung kwento ano po, na kung saan ay ang tagutom ay lalong lumala na sa lugar po ng Ehipto. Ano po? At hindi lamang sa Egypt nagaganap ang tagutom, kundi maging sa karatig lugar na po. Ano po? Sapagkat alam po naman natin yung kwento, katulad ng ating pong pinag-aralan noong nakaraan, na sa pamamagitan ng panaginip po ni Paraon, na ininterpret po ni Joseph, ano po, na magkakaroon ng 7 taon na kasaganaan at magkaroon ng 7 taon na taggutom. So ngayon, sa tagpo na ito, sa Genesis chapter 43, narito na ho sila sa kalagitnaan ng taggutom, ano po, talagang nararanasan na po nila, at sabi ito, lumalala na ang sitwasyon, na halos wala nang mabili na pagkain doon sa mga lugar na labas sa Ehipto. Sa Ehipto na lang, mayroon pong mabibiling pagkain. Ano po? Wala nang ani, wala na pong ipinoproduce yung lupa sapagkat tagtuyot, taggutom ho at that time. Ano po? So, pero nakita po natin na maging hanggang sa Kanaan, ano po, kung saan ay naroon si Jacob, si Israel, ano po, naroon sa Kanaan kasama ng kanyang pamilya, sabi nga doon, sila mismo ay wala rin mabiling pagkain. Kaya sa Egypt na lang din po sila umaasa ng kanilahong ikabubuhay. Kaya nga ho, nagpasya muli sila, sabi nga ganoon, so, makita po natin, Jacob and his sons had no choice but to return to Egypt for food. Ano po? Wala silang choice. Kasi kung sila po ay nakatungangan na lang, uasa na lang sa lugar ng Kanaan at that time, ano po, ay wala ho silang pag-asa. Hindi po sila mabubuhay. Mamamatay sila sa gutom. Kaya wala silang choice kundi bumalik muli sa Ehipto para bumili ng pagkain. Bagamat ang pagbalik nila doon ay magdudulot sana, sa palagay nila magdudulot sa kanila ng panganib. Pero kailangan nilang magpasya na pumunta ho doon. Okay? Ang problema, sabi to, the problem was the governor of Egypt. Okay? Na walang iba kundi si Joseph, though they did not know it was him, bagamat hindi pa daw nila alam na siya nga ho yun, sapagkat at that time hindi pa nagpapakilala si Joseph sa kanila. Ano po? Sabi to, the problem was Joseph demanded to bring Benjamin with them when they returned. Yun ang problema, ano po? Sapagkat nung sila po ay minsan humarap ho sa Paraon o sa gobernador, kay Joseph, ano po, itong mga kapatid niya, ni mga anak ni Jacob, nung minsan sila humarap ay inusisa, sabi doon, inusisa ng mabuti ng gobernador ang tungkulo sa kanilang pamilya at na kanila pong nabanggit na mayroon silang tatay na nag-iisa na nandoon sa Kanaan at mayroon pa silang bunsong kapatid na walang iba kundi si Benjamin. Si Joseph, alam niya yon na si Benjamin ay kanyahong kapatid, bunsong kapatid. Kapatid niya sa nanay at saka sa tatay. Ang nanay nila ay walang iba kundi si Raquel. Ano po? Si Raquel. Okay? So ngayon,
sabi ito, gustong makita ni Joseph yung kanyang kapatid. Kaya lamang, itong si Jacob, yung tatay nila, sabi rito, ay ayaw payagan na si Joseph ay mawalay ho sa kanya. Bakit? Sa kadahilanan, unang-una, nawala na ho si Joseph sa kanya. Di ba? Nawala na si Joseph sa kanya. Tapos ngayon ay pati si Simeon ay nawala na rin kasi napaiwan doon sa Egypt, ibinilanggo bilang, ang tawag doon yung collateral na sila po ay hindi nagsisinungaling. Tapos ngayon, pangatlo ay mawawala din si Benjamin. Kaya halos hindi ho payagan ni Jacob yung kanya hong anak na mawalay ho sa kanya. Kasi baka hindi, mawala na rin sa kanya yon. Pero by this time, ay wala na ho silang magawa. Wala nang magawa ho si Jacob. Okay? Kaya nga ho, sila ay kailangan magpasya, bagamat hindi tiyak ang kanila hong pagpapasya na ito kung ano magiging resulta. Kaya na kailangan silang sumulong, humakbang, na mayroon pong pananampalataya. Magtitiwala lamang. Kaya ngayong lesson po natin is about moving forward in faith when the future is uncertain. Kaya nga, a faith that moves forward. Bagamat hindi tiyak kung ano po ang magiging resulta ng kanilang pagpapasya na ito, pero kailangan nilang sumulong, kailangan magpasya, kailangan nilang gumawa ng paraan para ho mabuhay. Yan, mga kapatid, may mga instances sa ating pong buhay na para bagang minsan napakahirap na magpasya. Pero kailangan ho natin magpasya kung sakali, kailangan natin magpasya para lamang ho mabuhay. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay buhay na. Kapag ang pinag-uusapan ay pagkain na. Di ba? Minsan, pagka mga material na bagay lang o mga iba't ibang mga bagay, kaya pa natin pagtiisan eh. Pero pagka gutom na ho ang pinag-uusapan, di ba? Pagka pagkain na ang pinag-uusapan, pag wala na makain, minsan gumagawa talaga tayo ng hakbang, gumagawa tayo ng paraan para lang ho makakain. Di ba? So, sa bagay, sa atin naman dito ay wala namang patay gutom. Wala naman sa atin ditong hirap na hirap sa buhay. Tayo naman ay hindi katulad sa ibang bansa na talagang mayroon pong mga lugar, may mga bansa po na kita natin na talagang sobrang tagutom mo sa kanila. Kaya nga payat na sila. Kaya kahit anong paraan, kaya minsan kahit ngayong kahit ngayong lupa, kinakain na nila eh. Alam niyo ba yon? Yan, yung lupa, lalagyan lang nila ng asukal, niluluto na nila. Ginagawang cookies. Antakin mo, para lang makakain ho sila. Mayroong mga ganun, mga ganung pagkakataon, para lang mabuhay. Buti nga sa atin dito, at least hindi po lupa ang ating ginagawang cookies. Di ba? Okay, so mga kapatid, tandaan natin mabuti, ang ating pinag-aaralan ay faith that moves forward. Kaya ngayon sa ating pag-aaral, mayroon po tayong tatlo na pag-uusapan patungkol po sa pananampalataya na ito. Anong klaseng pananampalataya ang talagang sumuzolong? Ito po, una, faith faces challenge. Faith that faces challenges. Sa buhay. Ito yung pananampalataya na humaharap sa mga hamon ng buhay. Ito yung sumusulong. Kaya sa Genesis chapter 43, verse 1 hanggang verse 14, doon po natin mababasa yon. Hindi na natin babasahin, mahaba na po at nagbasa na tayo kanina. So, ito yung kwento muli, balikan natin. Sabi nga, the famine had become severe. Talagang lumala na, na matindi na ang tagutom. Kasi kadalasan, nababasa po natin sa Bible, most of the time, ang tagutom ay uabot lang ng 3 years. Pero ito ho ay 7 years. Kaya talagang matinding tagutom po ito. Na nangyari. Kaya nga, dito sabi ito, lumala na ang tagutom sa lupain. Their food supply was exhausted and the family faced a difficult decision. Naubos na yung pagkain na binili po ng mga kapatid ni Jose, ng mga anak ni Jacob. Nung una, ubos na po at ngayon kailangan nila ng magdesisyon. Kaya humaharap sila sa isang malaking pagpapasya sa buhay. Kahit mahirap na desisyon, kailangan nilang desisyonan. Okay? Ito ang kwento, sabi Jacob did not want to send Benjamin, but eventually he realized there was no other way. Yan, ito pinakamahirap sa lahat.
yung maintindihan, malaman mo na wala na hong ibang paraan, kundi isugal talaga ang pinakamahirap na pagpapasya na yun. Ano po? Kasi ayaw nga ni Jacob na mawalay sa kanyang bunsong anak. Ngayon, wala na siyang magawa. No? Umiiyak-iyak si Jacob. Pero ngayon, wala na siyang magawa, kundi pumayag dahil nga sa kailangan niyang pagpasyahan. Okay? Wala na kasing ibang paraan. Ngayon, sabi rito, Judah, itong si Joda, isa sa mga kapatid po nila sa 12 magkakapatid, si Judah, sabi ito, step forward and accepted responsibility for Benjamin's safety. Kaya ito, inako po ni Judah, ang responsibilidad para kay Benjamin. Sabi niya, tatay, pag pinayagan po ninyo si Benjamin, ako na ho ang bahala ho sa kanya. Parang ako na bahala sa kanya. Ako ang bahala ako bahala sa kanyang kaligtasan. Kung hindi ko siya maibabalik sa iyo ng ligtas, sabi ganon, ang aking mga anak ang pagbuntunan mo ng sisi. Kaya inako po ni Judah ang responsibilidad para sa kaligtasan po ni Benjamin. Kaya naman, itong si Jacob ay pumayag na. Kaya sabi ito, finally, Jacob surrendered his fears and entrusted his beloved son to God's care. Okay? Kaya sa wakas, sabi ito, si Jacob ay nakumbinsi rin, pinayagan niya, isama na yung kanyang bunsong anak na si Joseph, si Benjamin, at ang kanyang takot, pangamba sa kanyang puso, patungkol sa kanyang anak na si Benjamin, ay ipinagkatiwala na po niya doon sa Diyos. Bahala ng Diyos. Kaya nga sabi niya doon sa ating binasa kanina, sige, pinapayagan ko na kayo. Wala na si Joseph, wala na si Simeon, ngayon mawawala rin si Benjamin. Ngayon, kung halimbawa man ay hindi na sila bumalik ho sa akin, handa na ang loob ko. Ayan, Kaya napaka-importante yung preparasyon ng ating pong buhay. Yung matanggap natin, anuman ang mangyari. Di ba pag ganyan tayo, minsan, pag desperado na tayo sa buhay, bahala na sa buhay. Basta kung anuman ang mangyari, tanggap ko na. Di ba? Ganyan ho ang minsan pagka-desperado na. Pero mga kapatid, dapat natin maintindihan, pag tayo po ay wala nang magawa, ipagkatiwala na lamang natin sa Diyos ang lahat-lahat. Di ba? Kaya nga ho, sabi ng Bible, cast all your cares upon Him for He cares for you. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating kabalisan sapagkat Siya ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Okay, tingnan po natin. Pangalawa, yung katotohanan. Ano pong truth na pwede po natin maunawaan, paintindihan dito sa kwento? Sabi dito, faith does not deny difficulties, it confronts them with trust in God. So, hindi porke ikaw ay pananampalataya, ay hindi ka na makakaranas ng mahihirap na pagpapasya sa buhay o sitwasyon ng buhay. Hindi, ang pananampalataya ay siya nga po ang nagdidiktaho sa atin kung gaano ba talaga tayo nagtitiwala ho sa Diyos. Di ba? Because of faith, doon ho mararanasan natin kung kung gaano tayo nagtitiwala talaga sa ating pong Panginoon. Kaya nga ho, ang pananampalataya, ano nga ibig sabihin? Faith. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kahit hindi mo pa alam ano man ang magiging resulta nito, kinakailangan kang maniwala, manampalataya at magpasya na sumulong kasi nga iyon ho ang ibig sabihin ng pananampalataya. At dyan ho natutuwa at nalulugod ang Panginoon sapagkat sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Kung wala hong pananampalataya, imposibleng matuwa ang Diyos sa atin. Kaya napaka-importante po ng pananampalataya. Okay? Pangalawang katotohanan, sabi ito, many people want God's provision without facing God's process. Di ba, minsan yan ang gusto natin? Sinong gustong pagpalain? Yan. Inuulit ko po, sinong gustong pagpalain? Okay, gusto natin pagpalain. Kaya minsan, bago dumating yung pagpapala, kinakailan dumaan muna tayo sa proseso. Di ba? Parang magsasaka. Ang magsasaka, bago siya makaani, kinakailangan niya munang magtanim, magbungkal ng lupa, mag-alaga, magtanim, tapos mag-alaga, ng tanim, magdilig, hanggang sa hintayin ang talagang bunga ho nito.
sa takdang panahon. Kaya mga kapatid, lagi pong gayon ang pagpapala ho ng ating pong Panginoon. Kaya wala ho sa Diyos, take note ha, sa Diyos, excuse me, sa Diyos ay walang instant blessings. Okay? Lagi hong dinadaan ng Diyos sa proseso. Ano po, kung mayroon mang pagpapala, mayroon ka munang pagdadaanan. Yung instant blessings ay sa mundo po yun. Ano po, kasi nga, ang mundo yun ho, ang kanya hong patakaran. Yun ang prinsipyo ng mundo. Kaya nga ho, halimbawa yung pagsusugal, ano po, yun ho ay paraan ho ng mundo. Siyempre, gusto mong manalo. Di ba? Yung pagtaya sa luto, paraan ng mundo yan. Gusto mong makakuha ng biglaang mga instant na pagpapala. Pero hindi yung ganun ang gusto ng Diyos sa atin. Kinakailangan pagtrabahuan mo, gumawa ka ng tamang proseso bago mo makamtan ang pagpapala ng ating pong Panginoon. Okay? So, kaya hindi lamang po dapat tayo umasa doon sa provision ng Panginoon, kundi dapat tumingin din po tayo doon sa prosesong gustong pagdaanan natin upang hanggang sa makamtan natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga ito si yung mga anak ni Jacob, ano po, itong si Jacob mismo, ano po, sila po ay dumaan muna sa mga proseso ng buhay bago nila kamtan ang blessings. Okay? Pero sabi ito, however, God's blessings often lie on the other side of obedience. Okay? Kadalasan, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, di ba, sabi ko na, sinong gusto pagpalain? Kadalasan ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa pagkatapos po natin na sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga utos. Di ba? Kaya, lagi hong ganon, madalas, ano po, sa Biblia, kung ating pong titingnan, sa Deuteronomy chapter 28, ano po, ang pagpapala ng Diyos ay nakasalalay doon sa ating pong pagsunod sa Kanya. Kaya nga, kung ating babasahin Deuteronomy chapter 28 verse 1, sabi ito, and if you faithfully obey, sabihin po natin faithfully obey. Yan, tapat kang sumusunod. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, then being careful to do all His commandments. Sabihin po natin, do all His commandments. Yan. Kinakailangan careful ka na gawin ang lahat ng kanyang mga utos. Commandments that I command you today, sabi ito, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Ano po, itataas ka ng Panginoon sa lahat ng bansa. Okay, then sa verse 2, sabi doon, and all these blessings, okay, take note, all these blessings, sabihin po natin all these blessings, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Hindi lamang darating sa iyo, kundi sabi ito, uunahan ka pa ng pagpapala. Ano po? Pero ang kondisyon, sabi doon, if you obey the voice of the Lord your God. Kapag sinunod mo ang utos ng ating pong Panginoon, sinunod mo ang tinig ng Diyos. So yun ang kondisyon. If you want to have blessings, kinakailangan mong sundin mo na ang sinasabi ng ating Panginoon. Doon nakasalalay ang pagpapala. Ano po? Kaya nga ho, napaka-importante ng pagsunod. Okay? At kung ano man, yung all these blessings na yan, kung gusto nyo malaman at makita kung ano po yung mga pagpapalang iyon na binabanggit dito, ay babasahin nyo na lang hanggang verse 3, ano po, hanggang verse 14 ng Deuteronomy chapter 28. Doon, inisa-isa kung ano po yung mga klaseng pagpapala ang pwede mong matanggap after na ikaw ay sumunod sa ating pong Panginoon. Okay? So, katulad po ng isang illustration, sabi nga, a patient may be afraid of surgery because of the pain and risk involved. Yet, without the operation, healing may never come. Di ba? Nakakatakot bang magpa-opera? Oo, siyempre, una-una, masakit. Pangalawa, ano po, yung risk. Ano po, pwede kang mamatay, pwede kang mabuhay. Okay? At higit sa lahat, ang sakit, hindi lang ho sa katawan, sakit din sa bulsa. Di ba? Kaya minsan natatakot. Pero, kung sabi nga, kung wala hong operation, sabi ito, maring kung hindi ka naggagaling. Ano po? Maring hindi ka naggagaling. Kaya minsan, kailangan mong talagang sumulong o sumuong
sa mahirap na sitwasyon upang maranasan mo ang tunay na kagalingan o pagpapala. Kaya sabi ito, sometimes the path we fear most is the very path God uses to bring deliverance. Ano po? Minsan, yung daan na nakakatakot, ano po, yung bagay na pinagpapasyan natin na nakakatakot, minsan yun pala yung daan upang tayo po ay makalaya o tayo po ay mapagpala. Ano po? Yun ho ang daan ng Panginoon para sa ating kalayaan. Okay? An application, sabi ito, what challenge are we avoiding today? Okay? Ano po ang challenge na ating pong iniiwasan ngayon? Ano po yung mga hamon ng buhay na ating pong iniiwasan? Mayroon bang gayon? Mga hamon ng buhay na ating pong, sana hindi ko na maranasan to. Ayaw ko ng ganito. Di ba? Well, mga kapatid, minsan kailangan po natin tahakin ang mga hamon ng buhay kung gusto natin magtagumpay. Okay? Pangalawa, sabi ito, is there a Benjamin in our life? Something precious that we struggle to surrender to God. Yan. Meron bang mga Benjamin? Kasi ito po, si Benjamin, ayaw isuko ng kanyang tatay, di ba? Mayroon bang mga Benjamin sa buhay po natin na tayo po ay yung mga bagay na mahalaga para sa atin na ayaw natin isuko sa Diyos? Meron bang ganoon? Ayaw ko mawala ito sa akin. Kunin mo na ang lahat, wag lang siya. Di ba? Mayroong kantang ganoon? Kunin mo ng lahat sa akin, wag lang siya. Ayaw isuko, di ba? Yan, di ba may mga ganun bang bagay na tayo iniingat-ingatan sa ating buhay na ayaw natin isuko sa Diyos? Minsan ito ho ang nagiging hadlang upang tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Okay? So, pangatlo, application, sabi ito, faith means placing in His hands and trusting His care. So, yamang ang pananampalataya na sumusulong, ito yung pananampalataya na talagang humaharap sa mga hamon ng buhay. Ano po? Kinakailangan yung pananampalatayang ito ay ilagay natin, ibig sabihin, ilagay natin sa kamay ng Diyos ang ating pong mga desisyon sa buhay sapagkat siya ang Diyos na nangangalaga ho sa atin. Okay? So, mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Nagtitiwala ka sa Diyos na kaya niyang gawin ang anumang bagay na imposible. Ano po? Naniniwala ka sa Panginoon. Okay? Pangalawa sa ating pag-aaral, ano yung pananampalataya na sumusulong? Faith that move forward. Ito, faith follows God's leading. Ito yung pananampalataya na sumusunod sa pangunguna ng Diyos. Sa Genesis chapter 43, verse 15 to 25. Okay? Doon po natin mababasa. So ngayon, ito na po. Ano bang kwento? Tuloy natin yung kwento. The brothers obeyed and traveled back to Egypt. Ayan na. Dahil pumayag na si Jacob na isama na si Benjamin para makabalik sila doon sa Ehipto, para makabili muli sila ng pagkain, para wag silang mamatay sa gutom. Ano po? So ngayon, nung sila po ay naglalakbay na papunta ng Egypt, yun, nakarating ho sila. Upon arrival, sabi to, they were brought to Joseph's house. Ano po? So nung dumating ho sila, hindi sila dinala ho doon sa bodega para ho, sa tindahan para bumili. Bagkus, ano sabi doon? Sila po ay dinala doon sa bahay mismo ni Joseph. Hindi po sa palasyo bagkus sapagkat si Joseph ay mayroon po siyang sariling tirahan. So doon ho sila dinala, pinapunta, ano po, doon sila pinapunta sa bahay mismo ni Joseph. Kaya nga, sabi rito, instead of feeling relieved, they became terrified. Ano po? Sa halip na sila po ay matuwa, dahil sa kanila hong pagpunta ho doon, dahil makakabili na sila ng pagkain, nung dinalaw sila doon sa bahay ni Jose, sabi doon, lalo silang natakot. Anong dahilan? Bakit sila natakot? Kasi iniisip nila, baka sila ay pagbabayarin. O kaya, di ba, kasi nung nakaraan kasi, ay inakusahan po silang mga espiya. Ngayon naman, dahil nung sila umuwi, nandoon yung kanilang pinambili, yung kanilang pera na pinambili nung kanilang pagkain nung una, ay nasumpungan nila, nandoon sa loob po ng sako, ano po, na kanilang binili. Kaya ibig sabihin, naibalik ko sa kanila yung pera. At hindi nila alam kung paano nangyari at hindi nila alam kung sino ay may gawa. Iniisip nila, baka mamaya
sila ho ay mapagbintangang nagnakaw, mapagbintangan ng daya, kaya sila po ay lalong natakot nung sila po ay dinala doon sa bahay ni Jose. Pero, ang sabi doon, they assumed they were brought there for punishment because of the money that they had been returned in their sacks during their previous visit. Yun ang iniisip nila. But what they feared, sabi nga, was actually God's preparation for blessings. Hindi nila alam na yung kanilang kinatatakutan, ito'y paghahanda ng Diyos para sa kanilang pagpapala. Yan. Kaya nga sa sobrang nilang takot, kinausap nila yung katiwala, yung katiwalang alipin, ni Jose. Kinausap nila, sabi nilang ganun, ang totoo, dito na kami galing nung nakaraan. Bumili na kami ng pagkain, pero naubos na kasi kaya bumalik kami. Kaya lamang, mayroon pong, nung kami po'y umuwi na, nung binuksan po namin yung aming mga sako, ay nandoon po yung mga pera sa sako, sa aming mga sako. Sabi nung alipin, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos at ang Diyos ng iyong ama ang gumawa noon sa inyo, binalik sa inyo yung pera. Pero kami, natanggap na namin ang kabayaran ninyo. Yan. So sa madaling sabi, yung takot nila ay medyo naibsan. Sa pangungusap na yon. Okay? So, kasi alam nila na ang Diyos ang may gagawin. Okay? So, ano mga katotohanan na pwede po natin tingnan dito? Okay, fear, sabi ito, often misinterprets what God is doing. Yan, minsan, may ginagawa ang Diyos. Pero yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, minsan hindi natin maintindihan dahil po sa takot. Di ba? Minsan takot tayo sa mga nahumakbang, sumulong, bagamat mayroon pong gustong gawin ng Diyos at pinapagawa sa atin, pero minsan nami-misinterpret natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin, kaya minsan ay takot tayong humakbang. O kaya naman dahil po sa takot. Okay, pangalawa, we sometimes see God's hand as judgment when it is actually mercy. Minsan ganun tingin natin sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Katulad po nila ni Jacob, na mga kapatid, sabi nila nung nakita po nila yung pera doon sa sako, na ibalik sa kanila, anong sabi nila? Uy, blessing. Hindi ganun ang sinabi. Alam mo yung sabi nila? Ano ba ito na pinaggagawa ng Diyos sa atin? Di ba? Sa halip na sila ay magpasalamat, sila ay parang gusto pa nilang sisihin ang Diyos sa nangyayaring iyon. Di ba? Kasi lalo silang natakot nung nakita nila yung pera ay naibalik sa kanila. Yung kanilang pinambili. Kaya ang sabi nila, ano ba itong ginagawa ng Diyos sa buhay po natin? Kaya naisip nila na baka ito ay ganti na doon sa kanilang ginawa dati. Pero hindi nila alam, sabi nga, yung kamay ng Diyos, sa halip na dapat judgment ang ating pagtingin doon, dapat makita natin habag, awa ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, may mga instances sa ating pong buhay na minsan, pag dumanas tayo ng mga difficulties in life, wag po nating isipin na ito'y hatol ng Panginoon. Minsan, kaya ka minsan dumaranas ng mga problema at pagsubok sa buhay dahil sa kanyang kaawaan, kahabagan. May lagi pong may aral ang Diyos sa ating buhay. Mayroon siyang itinuturo lagi ang Panginoon sa ating pong buhay. Kaya huwag po natin laging tingnan na ito ay parusa ng Diyos, ito ay ganti sa ating mga ginawa, kundi dapat tingnan natin, mayroon laging itinuturo ang Diyos sa ating buhay. At yun ay para sa ating ikabubuti. Di ba? Kaya nga, lagi nating binabanggit yung Romans 8:28. Ano sabi doon? All things work together for our own good. Para sa ating kabutihan yon. Okay? Then sabi ito, pangatlong truth, we assume the worst while God is working for our good. Minsan, iniisip natin, naku, tapos na tayo. Tapos na ako. Tapos na sa mga pangyayaring ito. Pero hindi natin alam na ang Diyos ay gumagawa at gumagawa para sa ating kabutihan. Okay?
Katulad ng isang ilustrasyon, sabi nga, a child being taken to a hospital may think his parents are bringing him there to suffer. Yan, inisip ng bata, di ba, pag dinala sa hospital, naku, dadali naman ko ng nanay doon para saktan. Di ba? Para injeksyonan. Kaya minsan ang bata, takot na takot, sumama sa hospital. Sino sa inyo natatakot mapunta sa hospital? Ako lang ba? Okay, di ba? Sabi to, natatakot ang bata na dalhin sa ospital dahil ang isip niya ay mapaparusahan siya doon. Siyempre, injection masakit. Ano po? Yet, the parents know that the treatment is necessary for healing. So, sa bata, akala niya parusa. Pero sa nanay, alam niya na ito po ay para sa kanyang kagalingan, para sa kanyang kabutihan. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Akala natin, para sa ikapapahamak natin o judgment ang ating tatanggapin. Pero hindi natin alam, ito po ay para sa ating kabutihan. Kaya sabi ito, what appears painful may actually be loving care. Diba? Minsan sa tingin natin, parang ang hirap naman, ang sakit naman ito. Diba? Pero ito pala ay pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Okay? In application, sabi ito, are there circumstances in our life that we do not understand? Meron ba mga circumstances sa ating buhay na hindi natin naiintindihan? Marami. Di ba? May mga circumstances ba? Ano ba ang inyong pinagdadaanan sa buhay? Minsan hindi mo maunawanin, hindi mo maintindihan. Ano po? Yan. Pero sabi ito, before assuming the worst, remember that God may be arranging something far better than we can see. Yan. Bago tayo mag-isip daw po ng masama, ay dapat ating tandaan na ang Diyos ay gumagawa at gumagawa ng mga bagay na higit pa sa ating pong iniisip, higit pa sa ating pong nakikita. Di ba? Kaya wag po tayong mag-iisip ng hindi maganda kapag tayo po ay mayroon pong naranasan sa buhay. Kaya mga kapatid, napaka-importante na as Christians, manangan lamang tayo doon sa pangungunan ng Diyos sa ating pong buhay. Kung tayo po ay, habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito, anumang circumstances, anumang sitwasyon ang ating pinagdadaanan, hayaan natin pangunahan po tayo ng Diyos. Umakbang tayo sa pananampalataya na mayroon pong pangunguna ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? So, pangatlo sa ating pag-aaral, find God's favor. Anong klaseng pananampalataya yung sumusulong? It is the faith that finds God's favor. Ito yung pananampalataya na makakasumpong ng pabor o pagpapala ng ating pong Panginoon. Verse 26 hanggang verse 34. Ano po? Sabi rito, instead of condemnation, the brothers experience unexpected kindness. Okay? So, nung sila naroon na sa loob po ng bahay po ni Jose, sila po ay, inaasahan po nila na sila po ay hahatulan, sila po ay parurusahan, sila po ay dadakpin, sila po ay kukulong, ibibilanggo, basta masama ho ang kanilang kutob. At that time, masama ho ang kanilang iniisip. Pero sa halip ng condemnation, ang kanila hong inaasahan, ay sabi ito, naranasan po nila ang hindi nila inaasahang kabaitan ni Jose. Kabaitan ni Jose. Take note ha. Kasi Paraon ito ay, gobernador na ito leader ng Ehipto ito di ba? Pero ang inaasahan nila na sila po ay talagang parusahan. Pero anong sinabi dito? Sabi rito, sila po ay nakaranas ng kabaitan. Paano nangyari na ang taong ito ay naging mabait ho sa amin? Parang ganoon gusto na sabihin. Paano nangyari na naging mabait sa amin? Kami na nga ho itong naagrabyado, kami na nga ho itong kasi nakuha na nga namin yung pera, naibalik nga sa amin yung pera, dapat kami po ang maparusahan. Kasi inisip nila yung mga parusa doon sa mga nangyari. Pero ang inasahan nila ay hindi parusa, kundi kabaitan ang kanilang naranasan. Okay? Sabi rito, Joseph welcomed them into his home, dined with them, and showed special favor to Benjamin. Yan. Sa halip na sila'y matakot, sila ay, dahil sa iniisip nila na sila po ay parurusahan, pagkus ang kanila hong naranasan ay favor mula kay Joseph. Sabi dito?
winelcome sila ni Joseph sa kanyang bahay. Tapos ano pa? Kumain sila magkakasama. Hindi ho yun, hindi po yun practice ng mga Egyptians na kumain kasama po ng mga Hebreo. Di ba? Kaya hindi po talaga yun pangkaraniwan yung pangyayari. Pero dahil po kay Joseph, sabi doon, nagkakasama silang kumain. So, alam naman kasi natin ang kwento na sila'y magkapatid. Pero sa tagpong ito, hindi pa nila kilala si Joseph. Hindi pa nila alam na si Joseph ay kapatid po nila. Okay? At higit sa lahat, sabi ito, si Joseph ay nagpakita ng special na favor doon kay Benjamin. Bakit? Kasi si Benjamin niya po ay kapatid niyang buo niyang kapatid. Kapatid talaga sa dugo, sa nanay at saka sa tatay. Kaya siya binigyan niya ng special favor. Okay? Sabi ito, though they still did not recognize Joseph, bagamat hindi pa nila kilala si Joseph, sabi ito, God's providence was already at work behind the scenes. Yan, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Nasa buhay po ng mga kapatid po ni Joseph. So, ipinapakita ho dito na kahit po minsan ang tingin ho natin ay para bagang wala hong ginagawa ang Diyos. Pero the truth is mayroong ginagawa ang Diyos sa ating pong buhay. Kaya dapat lagi tayo magtiwala lang talaga sa Kanya. At ang ending, lagi kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, ay yung favor ng ating pong Panginoon. Ang ending lagi ay blessings ng ating pong Panginoon. Bagamat minsan ay mahirap ang pinagdadaanan, pero alam po natin na ang Diyos ay magdudulot, magbibigay sa atin ng favor at pagpapala. Okay? So ano po mga truth? Okay, sabi rito, those who walk by faith eventually discover the goodness of God. Yan. Sabi rito, sila na mga lumalakad sa pananampalataya, sa hubandang huli, makakasumpong sila ng kabutihan ng Diyos. Di ba? So mga kapatid, gusto niyo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay? Kailangan lang lumakad sa pananampalataya. Lumakad sa pananampalataya. Yung magtiwala ba? Yung magpasya, sumulong, maniwala, magtiwala sa Panginoon, then sa bandang huli ay makakaranas ka ng kabutihan ng Diyos. Okay? O take note basta humakbang ka lang kasama ang Diyos lagi sa buhay, hindi ka mapapahamak. Wala hong masamang mangyayari sa iyo. Basta humakbang ka lang ng ayon sa kalooban ng Diyos, lumakad ka sa pananampalataya, ang dulo lagi noon ay kabutihan ng ating pong Panginoon. Okay? Then sabi ito, God's timing seems slow, but His plans are always moving forward. Diba? Alam po naman natin, minsan inip na tayo eh. Minsan hindi tayo mapakali. O kaya minsan naman ay talagang ayaw natin maghintay ng matagal. Kaya minsan gumagawa tayo ng sarili nating pagpapasya o paraan, pero ang Diyos, bagamat sabi nga, mabagalo siya, magpasya, pero kapag siya po ay nagpasya, sigurado o tiyak. Yan. Ganyan si Pastor Tino eh. Sabi niya, ako, mabagal ako magpasya. Ayaw niya kasi yung ura-urada. Pag may sinabi ka sa kanya, hindi niya kaagad pagpapasyahan yon. Sabi niya, ipag-pray muna natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Sabi niya, ako pag nagpasya ay mabagal, pero sinisigurado ko, tiyak ang aking pagpapasya at hindi ko pagsisisihan sa bandang huli. Sino sa atin dito mga impulsive person? Yung pag nagpasya ay pag naisipan gagawin. Hindi mo na pinagpipray. Di ba? Sana wag tayong gano'n po. Kung saan ay there's nothing wrong kung talagang emergency, magpasyaw tayo, pero mas maganda kung kalmado lang. Lagi, kalmado lang lagi at ipagkatiwala sa Panginoon ang mga naganap at nangyayari sa ating pong buhay. Okay? So, pangatlong truth, even when we cannot see Him working, He is preparing blessings beyond our imagination. Di ba? Kahit hindi po daw natin nakikita na ang Diyos ay gumagawa at gumagawa, pero sabi rito, siya ay naghahanda ng pagpapala para sa atin, higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating iniisip. Diba? Yun ang Panginoon. Kaya higit pa sa ating pong
imagination, yung kanyang inihanda para sa atin. Kaya mga kapatid, magtiwala talaga sa Panginoon. Sabi nga sa isang illustration, a farmer plants seeds and sees nothing for weeks. Di ba? Kapag ang isang farmer nagtanim, ilang linggo yon na hindi niya nakikita kung anong nangyayari doon sa kanyang itinanim. Okay? Beneath the soil, however, growth is taking place. Hindi niya alam na doon sa ilalim pala ng lupa ay mayroon pong nangyayari paglago. In time, sabi ito, that hidden work becomes a visible harvest. Sa pagdating ng panahon, sa tagdang panahon, sabi ito, lalabas po yung kanyang tanim. Di ba? Sino po sa inyo nakapagtanim? Ano ang pinakamabilis? Anong pinakamabilis tumubo? Damo ba? Hindi, munggo. Subukan yung munggo, ilagay sa lamisa. Hindi, lamisa nga, sa lamisa lang, walang tubig. Mananatili siyang munggo. Pero ilagay mo sa tubig, bukas tuginaw yan. Ulam na. Di ba? Mabilis tumubo yung munggo. Isa hindi natin nakikita, pero mga kapatid, yung mga magsasaka, pag nagtanim po yan, hindi po yon kinabukasan, ani na kaagad. Naghihintay po ng matagal na panahon. Yan. Kaya minsan, hindi natin alam, yung tinanim natin, minsan isang araw ay tutubo na po yon. Di ba? Kala minsan natin, patay na. Pero yung pala ay buhay na. Ayun, po. So, ganyan tayo. Sabi nga, likewise, God's work in our lives is often unseen before it is revealed. Di ba? Ganon din po sa Diyos. Madalas daw po yung ginagawa ng Diyos sa atin, hindi natin nakikita hanggat hindi niya ito na i-reveal. Di ba? Kaya ang Diyos, pag gumawa at kumilos sa ating buhay, madalas nakatago lang. Pero minsan isang araw, makabubulaga ka na lang, magtataka na lang, ang Diyos ay gumagawa para sa atin ikabubuti. I-reveal niya ito sa atin. So in application, sabi nito, do not lose heart if we cannot see immediate results. Huwag daw tayo mawala ng pag-asa. Sabihin po natin sa ating katabi, huwag kang mawala ng pag-asa. Yan. Kung hindi mo man agad-agad na nakikita ang resulta. Diba? Kapag hindi natin agad-agad nakikita ang resulta, huwag daw tayo mawawala ng pag-asa. Tandaan nating mabuti, habang may buhay, naalala ko tuloy yung pare eh. Pare ba yun? Habang may buhay, may pag-asa. Diba? Habang may buhay, may pag-ibig. Okay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Okay? Do not lose heart if we cannot see immediate results. Okay? Pangalawa, application, continue trusting God. Magpatuloy na magtiwala sa Diyos kahit wala pa mang resultang nakikita. Basta patuloy lang na magtiwala. Dahil alam po natin, minsan isang araw, ang Diyos kasi gumagawa at gumagawa. Minsan isang araw, aani din tayo. Darating at darating din. Diba? Kumbaga dadaloy din ang liwanag. O dadaloy din ang ginhawa. Di ba? Sa tubig. Ayun. Kaya continue trusting God. Okay? At ang pangatlo, sabi ito, the same God who is working behind the scenes in Joseph's story is working behind the scenes in ours. Di ba? Ang Diyos daw po na gumagawa sa kwento ng buhay po ni Jose, ay siya rin po ang Diyos na gumagawa sa kwento ng bawat isa po sa atin. May pagkakaiba ba ang Diyos ni Jose at saka Diyos natin? Wala. Siya rin po yun. Kaya nga ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang Diyos din ni Jose. Yan din po yung ating pong Diyos. Kung ang Diyos ay gumawa sa buhay po ni Jose, gagawa at gagawa din po siya sa buhay po natin. And take note sa mundong ito, marami kasing Diyos. Kaya kung papipiliin ka ng Diyos, sinong Diyos ba ang pipiliin mo? Siyempre yung Diyos ni Jose. Di ba? Bakit ko sinabing maraming Diyos? Kaya sabi nga ni Pablo, pag-ingat kayo
Baka mamaya yung Jesus na tinatawag ninyo ay ibang Jesus na pala. Di ba? Kaya mayroon ding ibang Jesus. May Jesus na yan. May Jesus na Nazareno. May Jesus na maliit. May Jesus na malaki. May Jesus na maitim. Di ba? Iba-iba eh. Di ba? May Jesus na pugi. Pero tandaan natin mabuti, iisa lang ang Jesus na ating pong sinusundan. Ang Jesus na binabanggit ng Biblia. Siya yung Diyos ni Jose na ating pong sinusundan. Kaya mga kapatid, kung paanong gumawa ang Diyos sa buhay po ni Jose, yun din po ang Diyos na gagawa sa ating pong buhay. Kaya nga ho, kung paanong pinagpala si Jose sa bandang huli, at gayon din po ang kanyang mga kapatid sa bandang huli ay pinagpala dahil sa Diyos mismo, ganon din po siya sa atin. Sa simula, maaring hindi po natin nakikita yung blessings ng Panginoon, pero darating ang panahon na tayo po ay talagang pagpapalain at gagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? So sabi nga sa ating pagtatapos, yung Genesis chapter 43, it teaches us 3 powerful lessons about moving forward in faith. At ano po yung ating pinag-aralan? 3. Number 1, faith faces challenge. Ano po? Yung pananampalataya, ito po ay humaharap sa mga hamon sa buhay. Pananampalataya na kayang humarap sa hamon ng buhay. Okay? So, ang ibig sabihin, it confronts difficulties instead of running away from them. So, yung pananampalatayang ito, ito po yung nagsasabi sa atin na harapin ang mga kahirapan ng buhay sa halip na iwasan po ito. Okay? Because of our faith, kaya nating harapin anuman hamon ng buhay. Okay? Pangalawa, na lesson natin po natutunan, sabi ito, faith follows God's leading. Ano po? Yung pananampalataya na sumusunod sa pangunguna ng ating pong Panginoon. Sabi ito, it obeys God even when the future is uncertain. Yan, kahit po daw po ang kinabukasan, ang bukas ay hindi sigurado, tuloy pa rin ang pagsunod sa Diyos sapagkat alam po na, lalong-lalo na kapag alam natin na ang nangunguna sa atin ay walang iba kundi yung Diyos mismo. Di ba? Kapag sumunod ka lang sa Panginoon, kahit hindi mo alam kung anong kinabukasan mo, tiyak, magiging maayos pa rin ang bukas dahil Diyos ang iyong sinusundan. Sa mundong ito, marami pong pwede nating sundang tinig. Pwede tayong may tinig ng mundo, may tinig ng tao, may tinig ng sarili mo, may tinig ng diablo, yan, may tinig ng kapitbahay mo. Yan, maraming tinig pero may tinig din po ang Diyos. Sino ba ang iyong susundan? Dapat ang Diyos mismo. Kaya nga ho, napaka-importante na tayo po ay sumusunod sa pangunguna ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? At ang pangatlong lesson natin pag-aralan ay faith finds God's favor. Okay? Sabi ito, it discovers God's goodness and provision in His perfect time. Yan, sa takdang panahon, sa perfectong oras, panahon po, ito po ay maipalalabas ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala. Basta tayo po ay sumunod lamang sa Kanya sa pananampalataya. Okay? So, sabi ito, the brothers could not see what God was doing. Yung magkakapatid na po sila, yung mga anak ni Israel, o anak ni Jacob, hindi nila nakita agad-agad yung pagpapala ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos sa kanila. Okay? Hindi nila akalain. Sabi ito, they did not know Joseph was alive. Hindi pa nila alam. No, dito sa tagpong ito, sa chapter 43, take note mga kapatid, hindi pa nila kilala si Joseph. Hindi pa nila alam na si Joseph ay buhay. Hindi pa nila alam na yung kaharap nila ay si Joseph pala yon. So, kaya hindi nila alam na kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanilang pong buhay. Then sabi ito, they did not understand the purpose behind their struggles. Hindi rin po nila naintindihan yung magkakapatid kung ano pong dahilan, layunin ng kanila pong pinagdadaanan sa buhay. Yet, God was orchestrating every detail for their good. Gumagawa ang Diyos ng
mga bagay, kung basta pinagtatagnit-tagnit ng Diyos ang lahat para sa kanilang kabutihan. So, kaya ang makikita po natin sa bandang huli ay talagang maganda ho ang ginawa ng Diyos sa kanila. Okay? In the same way, we may not understand everything happening in our life today. Maaring hindi daw natin naiintindihan lahat ng mga nangyari at nagaganap sa ating buhay ngayon. But we can trust the God who sees the end from the beginning. Okay? Pero pwede daw tayo magtiwala sa Diyos na siyang nakakakita ng ating pong simula hanggang wakas. Siyang nakaalam ng ating buhay noon, ngayon, at magpakailanman. So therefore, dahil kita niyang lahat ng iyon, yung buong larawan ng ating buhay, kita ng Diyos, sa Kanya lamang tayo magtiwala. Magtiwala, manampalataya. Kaya lumakad tayo na mayroon pong pananampalataya. So ito yung challenge sa atin. What step of faith is God asking us to take today? Anong hakbang ng pananampalataya ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon? Gusto ba ng Diyos na ikaw ay humakbang sa pananampalataya para lumago sa iyong buhay Kristiyano? Gusto ba ng Diyos na ikaw ay humakbang sa pananampalataya para ikaw ay ma-promote sa trabaho? Gusto ba ng Diyos na ikaw ay humakbang sa pananampalataya para makamtan mo ang iyong mga pangarap sa buhay? Ano ba ang gustong ng Diyos na hinihingi sa iyo ngayon? Okay? Pangalawa, na challenge, what Benjamin do we need? What Benjamin do we need to surrender to Him? Ano bang Benjamin? Ibig sabihin yung pinaka-iingat-ingatan natin sa ating buhay na hindi pa natin na isusuko sa Diyos. Di ba? Baka mayroon kang iniingat-ingatan sa buhay dyan. Ano ba yan? Kasalanan, kahinaan, kayamanan, lahat ng kaibigan. Kailangan isuko sa Panginoon. Di ba? Baka mamaya, karelasyon mo, mamaya yung kasama mo sa bahay, na hanggang ngayon ay hindi mo pa mabitaw-bitawan. Di ba? Yun ho ay hinihingi ng Panginoon na isurrender natin sa Kanya. Lalong-lalo na kasalanan. Di ba? Baka mayroon tayong Benjamin o kasalanan na pinagkaingat-ingatan natin sa ating buhay. Okay? Then sabi ito, move forward in faith because God is already working ahead of us. So, yun, na-challenge po sa atin. Sabi ito, magpatuloy tayo na humakbang sa pananampalataya sapagkat alam po natin na ang Diyos ay gumagawa para sa atin ahead of time. So alam na ng Diyos kung ano po yung ating pong future. Alam na ng Diyos kung ano po yung ating kinabukasan. Kaya tayo po ay humakbang sa pananampalataya. Okay? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kung mayroon kang mga bagay na nawala sa iyong buhay. Ano po? Alam ng Diyos kung ano po ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung ano po ang mga kailangan mong gawin. Ang kailangan mo lang sumunod sa Kanya, humakbang sa Diyos. Ano po? At dating panahon na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Okay? So, ang key verse po natin, sabi doon, for we walk by faith, not by sight. Sabihin po natin malakas, for we walk by faith, not by sight. Okay, di ba? Lumakad tayo sa pananampalataya, kaya humakbang tayo, sumulong tayo sa pananampalataya at huwag lamang doon sa mga bagay na ating nakikita. Kaya nga, ang ating pinag-aralan muli ay faith that moves forward. Diba? Pananampalataya na sumusulong. Yan. So, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa oras na ito.